balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo, ngayon talagang, at sinabi pang malinis, di ba, parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo, para mo nyo sabihin ng malinis. Yung utang natin dun sa dalawa ng Vinito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Doon din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA. No? Financial program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa. Labo naman. Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana ang titingnan lang namin GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP, at binito ng presidente. So patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad nga ng sabi ko, sa Lunes meron kaming ilalabas na report on that. Sinasabi po ma'am ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon ma'am? Malinis daw 2026 budget? Wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya, pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit, no? Yung 3 naiwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng Vinito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Doon din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA, no? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag
o talaga may mali. So, hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am, nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Labo eh. naman. Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana ang titingnan lang namin GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP, at binito ng presidente. So, patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad nga ng sabi ko, sa Lunes, meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka ma'am, unprogram appropriations po yung vinito. Eh di ba walang laman ang unprogram appropriations? Tama ka, MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi, unprogram naman yan. Wala yung effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader. Again, sa kanila rin naman ang galing na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandun. Unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang unprogrammed at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala namang pondo yon, di ba? So ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka popondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin, no? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Tsaka, di ba ma'am, ang unprogrammed appropriations, halimbawa may sobra, granting may sobra. Hindi ba, hindi po yan mailalabas ma'am, di ba? Hanggat walang approval ng presidente? That's right. Kaya discretionary yan eh. Kaya yung sinasabi nila sa 2025 na foreign na flood control projects na wala akong alam. Paano ka walang alam? Discretionary. Paano lumabas yung pondo? Walang say ang speaker, ang Senate President sa paglabas ng pondo. Yung budget implementation, budget execution is entirely an executive branch function. Nako. Sa inyo pong analyzation, bagamat hindi pa po kayo tapos sa buong pag-aanalisa sa pambansang budget, kung isasalarawan po natin ma'am, in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes, so budol veto ito ma'am, masasabi natin kasi diba? Oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo, ngayon talagang, at sinabi pang malinis, di ba, parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo, para mo nyo sabihin ng malinis. Just because you made the process transparent, and you involve certain NGOs in the process, that makes transparent, just because you remove for flood control projects, that makes transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimita ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. At ang DPWH at saka yung ilang programa ng DOTR, yan ang nagpro-provide ng multiplier effect para mag-expand ang economy kasi infra nga. So, ang nangyayari dyan, parang yung vertical infra projects na set aside yung hard. Yun yung sinasabi na
hard pork at saka napunta sa soft pork. Kasi oo, naalis ang ayuda pero grabe ang taas ng AIX at grabe rin ang taas ng MAIP.